Matapos lumabas ang sinasabing bilyon-bilyong pisong bank transactions, dumulog ang asawa ni Vice President Sara Duterte sa korte para sampahan ng reklamo ang mga nagsiwalat ng kanilang records. Inihain ni Man Scarpio ang reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office. Pinakakasuhan ng asawa ng Vice si Bangko Sentral Governor Eli Remolona Jr. na chairman ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Gayon din sa Executive Director Ronel Buenaventura na tumestigo sa impeachment hearing ng Kamara. Kasama rin sa mga sinampahan ng reklamo si House Justice Committee Chairperson Jinky Luistro, Akbayan Representatives Percy Sendanya at Shel Diokno na naghain at sumigunda sa motion na isabina ang mga dokumento, at mamamayang Liberal Representative Laila de Lima na endorser ng isa sa dalawang impeachment complaints. Giit ni Carpio, nilabag ng AMLAC at ng mga mambabatas ang Anti-Money Laundering Act, Data Privacy Act at Bank Secrecy Laws. Hindi nagpaunlak ng panayam ang second gentleman sa media, pero ayon sa kanyang abogado, wala silang kopya ng sinasabing report ng AMLAC. Sumulat pa nga raw sila sa ehensya noong April 16 para tutulan ang pagsiwalat ng bank records dahil sensitibo ang mga impormasyong ito at labag umano ito sa kanyang karapatan. Ang AMLAC ay ginawa para sa money laundering, di ba? Para siya mag-imbestiga ng mga money laundering acts. Ngayon, hindi mo po pwede namang gawin na wala ka namang money laundering na fina-file tapos magsisiwalat ka ng mga impormasyon. Yun ang pinapahintulot na ayaw ng batas. Ayon sa abogado ni Carpio na si Peter Danao, paglabag sa inamyendahang Anti-Money Laundering Act noong 2021 ang paglabas ng AMLAC ng bank information. Dito, nakasaad kasi na dapat pangalagaan ng ahensya ang impormasyon at bawal itong isiwalat sa anumang paraan. Pero sa pahayag ng ilang kongresista, nanindigan silang wala silang nilabag na batas. Ani Sendanya, exempted sa Anti-Money Laundering Act at Bank Secrecy Law ang impeachment proceedings. Buwelta pa ng mambabatas. Nabisto kasi. Ganyan naman ang mga Duterte, di ba? Kapag sila ay nahuhuli, nabubuko o nasusukol, tatakbo sa korte. Advice ko sa kampo ni VP Sara at kay VP Sara, kaysa mag-aksaya ng papel, ng oras, sa kaka-file ng mga kaso, humarap na lang siya sa darating na Miyerkules sa Committee on Justice at doon siya magpaliwanag. Giit naman ni De Lima, hindi siya nasisindak sa reklamo. Ayon pa kay De Lima, sa pagsasampa ng reklamo laban sa kanila, tila inaamin na rin daw ni Carpio na may bilyon-bilyong pisong transactions na dumaloy sa kanilang account. Pero itinatanggi nga ba ito ng asawa ng bise? Sa pag-uusap namin ni Atty. Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Depensa naman ni Diokno, kailangan masilip ang mga dokumento dahil sa aligasyong hindi maipaliwanag na yaman ng bise na issue sa impeachment complaints. Sa isang pahayag, giniit ng Bangko Sentral ng Pilipinas na sang-ayon sa batas ang ginagawa ng kanilang ahensya at ng AMLAC. Handa raw sagutin ni Remolona ang mga reklamo sa tamang forum. Kinunan ng panig ng Newswatch Plus si Luistro. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.